Hindi ko alam kung anong tawag dito sa gulay na to, pero itatry ko siyang lutuin. Hello, minasan konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. Nag-aasikaso na nga pala ako para makapagluto na ako ng hapunan namin. Ang una kong gagawin ay magpiprito na ako ng isda. Ito po sa Japan, ang tawag nila dito sa isdang ito ay iwashi. Kung sa Pinas po, ang tawag natin dito ay tamban, yung maraming tinik. Pero hindi po ako sigurado kung eto nga yung isdang yon. Olive oil nga pala yung ginamit ko para sa pagprito ng isda. Tapos nilagyan ko lang po ito ng pampalasang asin. Habang napiprito ako, ay nagpunta naman ako dito sa labas para mag-harvest ng sili. Luluto po kasi ako ng talong, tapos lalagyan ko siya ng sili. Kaya kahit gabi na, ay mag-harvest ako dito sa gulayan ko. Pagpasok ko naman dito sa loob, ay binaliktad ko na yung piniprito kong isda. Buti na lang, hindi ito nasunog mga auntie. At ito na nga po yung pinakahihintay ng lahat. Ito na nga po yung na-harvest ko dun sa mga tanim ko. Hindi ko po alam kung anong tawag dito. Nabasa ako sa comment section. Ang sabi nila ay upo daw ito. Maski ako ay hindi ko rin alam kung ano bang klaseng gulay ito. Kaya tara, samahan niyo po ako at sabay-sabay nating tignan. Hindi siya zucchini. Ito nga po yung itsura niya sa loob nung na-harvest ko na. Kala ko nung una ay zucchini to, kaya hinarvest ko po mga auntie. Hindi po ito zucchini o kaya naman upo. Para po siyang kalabasa, kaso ibang variety. Hindi ko sure talaga mga auntie kasi first time ko lang po magtanim ng ganitong klaseng gulay. Medyo magas pa nga yung balat niya, tapos yung sa loob naman ay sobrang lambot. Nung hiniwa ko to, ang unang pumasok sa isip ko ay para siyang kalabasa. Habang hinihiwa ko nga to, nagdadalawang isip ako kung lulutuin ko ba. Dahil hindi ko alam kung paano lutuin to, baka mamaya ay sumakit yung tiyan namin. Naghati lang po ako ng konti, yun po yung isasahog natin sa misoshiro. Tapos itong kalahati naman ay lalagay ko lang po sa ref. Para sa susunod na araw ay lulutuin ulit natin. At ito naman yung piniprito kong isda kanina. Maya lang konti ay luto na rin to. Naghiwa nga rin po pala ako ng pulang sibuyas at isasahog ko sa misoshiro. Kapag medyo okay na po yung mga gulay ay maglalagay na ako dito ng dashi. Pagkatapos ko maglagay ng dashi ay naglagay naman ako dito ng miso paste. Tapos ganyan lang po, kailangan nating tunawin yung miso paste. Kapag nagluluto nga po pala kayo ng misoshiro, ay pwede nyo po salain yung miso paste gamit yung strainer. Kung ayaw nyo po ng may buo-buo, ay pwede nyo po yung salain. Ako po kasi ay hindi ko na sinasala dahil gustong gusto yun ng asawa kong hapon. Ang sabi sa akin dati ng asawa ko, yun daw yung nagpapasarap sa misoshiro. Pagkatapos ko po magprito ng isda, ay magluluto naman ako ng talong. Kanina po, nag-harvest ako ng sili at dito po natin yun ilalagay. Diba napakaganda lang ng mga auntie kapag meron tayong sariling mga tanim na gulay, ay pwede tayong mag-harvest kahit anong oras. Katapos ko tong hatiin, ang una ko nga palang sinalang ay itong sili. Kalagay ko dun sa kawali, ay tumatalsik na naman yung mantika. Pagkatapos naman ng ilang minuto, ay nilagay ko na rin tong talong. Kapag kulang nga pala to sa mantika, ay pwede kayo ulit maglagay. Tapos lutuin nyo lang po hanggang sa maging ganito yung itsura. Kapag okay na, ay maglalagay lang tayo dito ng miso paste. Kapag ito yung niluluto ko, ang nilalagay ko lang na pampalasa ay miso paste. Kapag naglagay po kayo niyan, ay tansyahin nyo lang po dahil maalat po yan. Tapos halu-haluin nyo lang at pagkatapos ng ilang minuto, ay pwede na po yung hauin. Habang nagluluto ako ng hapunan namin, ay dumating na rin po si Hapon. Pagbukas ko ng pinto, ay meron siyang dalang pasalubong. Si Hapon ko po kapag umuwi siya, ay dumadaan po yan sa supermarket. Kapag ganitong oras, ay marami kasing nakasave. Binitbit ko na nga yung dala ng asawa ko at para matignan ko na rin. Bumili nga siya ng pakwan, sashimi at ng pizza. Yung iba dito, ay dadalhin namin kinabukasan dahil pupunta po kami sa dagat. Pagkatapos ko matignan tong mga pinamili ni Hapon, ay ilalagay ko na po sa ref. Para walang masyadong kalat dito sa lamesa namin dahil kakain na po kami ng hapunan. Ang uncle nyo naman dahil gutom na, kaya umupo na siya sa mesa. Dahil pagod po si Hapon galing trabaho, kailangan po nakaready na po lahat. Hindi po kapag umuwi siya ng bahay, ang gagawin na lang po niyan ay umupo para kumain. Tapos pag maaga po nakauwi si daddy, ay sabay-sabay po kaming kumakain. Pero kapag late naman siyang umuwi, ay nauuna kami ni Kenshi. Minasang itadakimasu. Ito nga po pala yung niluto ko misoshiro. Okay naman yung lasa, parang sayote. Tapos ito naman po yung maliliit na pusit. Sinasawsaw din namin to sa toyo na may wasabi. Ito naman po yung niluto kong talong kanina na nilagyan ko ng miso paste. Sa mga oras nga pala na to, ay tapos na rin kumain yung dalawang hapon ko. Si Kenshi naman ay minamassage niya yung paa ng papa niya. Kinain na nga rin namin yung pakwa na binili kanina ni Hapon. Si Kenshin ko po ay mahilig po yan sa pakwan. Minsan pa nga po ay inuulam niyan sa kanin.
And fast forward na nga po, ay papatulugin ko na po si Kenshin. Kaso nga lang, ay ayaw pa niyang matulog. Gusto nga daw niya munang magbasa ng libro. Aye. Kumori. Ame. Yuki. Eto nga palang libro ni Kenshin, ay regalo to sa kanya ng lola niya. Yun nga tong Japanese o kaya naman English. Sa tinututok lang ni Kenshin yung hawak niya, tapos kusa na magsasalita. Tapos si Kenshin naman po ay ginagaya niya. Alam niyo po kapag nag-aaral si Kenshin, ay sinasabayan ko siya para matuto din ako. Sa mga nagtatanong nga po pala kung paano ako natuto mag-Japanese, ay dahil po yan sa asawa at anak ko. Kapag lagi ko silang kausap, ay natututo naman ako. Yun lang po, at dito na po natatapos ang aming mini vlog. Maraming salamat po. Thank you for watching. Sayonara and See you, bye-bye! Salamat!